Magandang umaga po sa ating lahat. Okay naman po ba ang audio ko, Ma'am Ellen? Okay naman. Okay siya. Hindi na rin po muna ako magbubukas ng camera dahil pumuputak-putak ang aking connection. Ayan. Sige po. Okay. Susunod po natin sa unang slide. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at ng bansa. Babahagi ko po sa inyo ang ilang sa mga ideya na nakuha mula doon sa pag-aaral na may pamagat na pagkatasa sa mga pangailangan ng profesional na tagasaling Filipino. Ito po ay produkto ng aking research grant mula sa UST Research Center for Social Sciences and Education nitong nakaraang akademikong taon. Next slide po. Ang pag-aaral na ito ay nasa konteksto ng profesionalisasyon ng pagsasalin. Ano ba yung konsepto na ito? Noon pa mang 1995 sa akda ni National Artist Virgilio Almario, sinabi na yan na kapag pinag-uusapan ng profesionalisasyon, ang simula ay nandoon sa perspektiba na ang pagsasalin ay isang tangi at makabuluhang hanap buhay o propesyon. At kaugnay nito, ang mga tagasalin ay isang eksperto o dalubhasa. Sila ay isang taong may pinagdaan ng formal na pagsasanay at aktwal na karanasan. At gayon din, tinutukoy sila bilang mga taong may kakayahan at kaalamang hindi mapapantayan ng ibang eksperto sa ibang larangan. Kaya, sa konteksto ng profesionalisasyon, dalawang bagay ang pag-uusapan natin. Ang pagsasalin bilang kabuhayan at ang tagasalin bilang eksperto sa larang na ito. Sunod po na slide. Isa pang mahalagang dokumento na naging kumbaga konteksto ng pag-aaral na ito ay ang mga mungkahi mula noon doon sa mga pandaigdigang mga advokasya tungkol sa mga tagasalin. At nahalungkat ko nga itong 1976 Recommendation on the Legal Protection of Translators and Translations and the Practical Means to Improve the Status of Translators ng UNESCO. At ayon sa kanila, minumungkahi ng dokumentong ito na kasunduan ng mga miyembrong bansa ng UNESCO noong 1976 na gawin ng mga kasaping bansa ang mga sumusunod na pangunahing paraan ng pangalaga sa kagalingan ng mga tagasalin, gaya ng proteksyon sa karapatang-ari ng mga tagasalin tulad ng mga otor, pagkakaroon ng karapatan ng mga tagasalin sa panlipunang pasiguro, pagkilala sa mga tagasalin bilang profesional na manggagawa. Pang-apat ay pagkakaroon nila ng natanging pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasalin. Panlima, pagkakaroon ng mga oportunidad sa patuluyang edukasyon. At pang-anim ay pagtiyak sa kalidad ng trabaho ng mga tagasalin. Pangunahin sa mga inirekomenda ng UNESCO na batay sa mga prinsipyong ito ay magkaroon ng mga patakaran at mga batas ang mga kasaping bansa. Tuloy po tayo susunod na slide. Pinag-uusapan din natin sa konteksto ng pag-aaral na ito, syempre yung pagtingin naman sa aktwal na karanasan ng mga tagasaling Filipino sa kanilang propesyon. Dahil tulad nga ng nabanggit na, sa kasalukuyan ay hindi pa rin organisado, hindi pa natin na imamapa talaga kung sino-sino ba ang mga tagasalin at ang mga profesional at hindi, ang mga masabi nating dalubhasa na at yung mga nagpapakadalubhasa pa lamang. Kaya ginawa ko ang survey nito upang magkaroon tayo ng aktwal na pagmamapa ng mga karanasan ng mga tagasalin. At ang ginawa natin ay bumuo ng mga talatanungan o questionnaire na nahati ang mga kategorya ng tanong sa tatlong bahagi. Una ay alamin ang aktwal na karanasan ng mga tagasalin ayon sa kanilang profile na batay sa una, status ng trabaho. Pangalawa, edukasyon at pagsasanay. Pangatlo ay pagkilala sa kabayaran sa serbisyo. Pang-apat ay profesional na organisasyon. At gayon din ay alamin yung kanilang mga nakikitang mga sanhi ng suliranin sa profesionalisasyon ng pagsasalin. At panghuli ay yung kanilang pananaw sa mga programa na dapat na gawing prioridad ng pamahalaan para sa pagkilala sa kagalingan ng mga tagasalin. Next slide po. Ang survey na ito ay nilahukan ng 113 o 130 na kalahok na mayroong sumusunod na tatlong pangunahing katangian. Una, maaari silang makilahok kung sila ay mayroong 1 taon o higit pang karanasan sa pagsasalin ng anumang uri ng teksto na inilimbag o kaya ginamit sa mga praktikal na gawain gaya ng panaliksik, mga gawaing sining o kaya ay mga dokumentong pampubliko. Pangalawa, kailangan na sila rin ay nagsasalin gamit ang wikang Filipino bilang tunguhan o target language o kaya naman simula ang wika o source language. At
dahil limitado pa lamang no yung ating ugnayan ay nakapaloob lamang ito sa mga taga-salin na nagtatrabaho o kaya ay naninirahan sa Metro Manila. Okay. Pangatlo, titingnan natin, next slide po, ang pag-aaral na ito sa konteksto ng needs assessment o paggatasan ng pangailangan. Yun yung salin ko ng needs assessment. Ginagawa ito para sa mga tiyak na populasyon. No? Kapag kailangan natin o gusto natin ng mga programa no, na mag-target ng mga tiyak na grupo ng mga tao para sa kanilang kagalingan. Sinasabi ni Reviere na ang needs assessment ay hindi lamang pangolekta ng datos, no, kundi isang sistematiko at patuloy na proseso ng pagbibigay ng mga gamit at makabuluhang impormasyon tungkol sa pangailangan ng target na populasyon. Sa kasong ito, ang populasyon ay mga taga-salin. Okay? Para saan? Para sa mga maaari at dapat gumamit ng datos upang makabuo ng mga desisyon tungkol sa mga angkop na patakaran at programa. Kanina, tiyalakay ni Ginoong John Torralba yung mga mungkahing agenda sali ng Komisyon sa Wikang Filipino. At makita natin sa pag-aaral na ito na maaaring ma-validate no, at mapalakas pa o kaya naman pasubalian no, kung ano man yung mga agenda na yon batay sa aktwal na karanasan ng mga taga-sali na lumahok dito sa ating pag-aaral. Sunod po tayo susunod na slide. Paano natin susuriin no, yung mga datos na nakuha natin. Actually, napakaraming datos na yung nakuha ko at nalunod din ako no, sa daming datos na nakuha ko mula sa survey. Ang survey pala ay sinulat ko at binalidate binigyan ng validasyon, sinuri ng 3 mga taga-salin at mga mananaliksik din mula sa iba't ibang universidad. At pagkatapos ng kanilang panunuri, saka ako tumuling sinulat at inedit at saka na pinadala no, sa mga taga-salin sa pamamagitan ng internet. Okay? So nakuha natin ng mga impormasyon at nakita natin na 2 pangunahing impormasyon ang nakalap mula sa survey. Una, may mga numero, no? Mga numero tungkol sa kanilang profile na magamit upang maimapa yung kanilang batayang katangian no, bilang taga-salin sa pamamagitan ng batayang pagbibilang. No? Ano yung mga binibilang natin? Binibilang natin ang mga kategorya na nangunguna no, sa kanilang katangian, ang mga nahuhuli, nakararami, nawawala o kaya ay kulang. Pangalawa, meron din kasi mga tanong na ang sagot naman nila ay mga malayang salaysay no, o mga sariling mga opinyon. At dito, yung mga pahayag na to ay induktibong kinakategorya para makabuo tayo ng mga tema, ng mga diskurso. No? So yun yung ginagawa natin sa mga pahayag na yun. At batay sa una at pangalawang impormasyon sa mga numero at pahayag, ay nakabubuo tayo ng mga diskurso. No? Ano ba yung diskurso o pangkalahatang tema na nagiging batayan sa konteksto ng mga impormasyong ito gamit ang lapit na policy system no, sa teorya ng pagkasalin. Ito yung sinasabi ni Itamar Ivan Zohar na ang anumang pagtingin o pag-usuri sa produkto at proseso ng pampanitikan, lalo na sa pagkasaling pampanitikan, ay hindi isolated, no? Kundi ito ay bahagi ng network ng mga sistema ng panitikan at ng wika kung saan sila ito nakapaloob. Gaya ng, siyempre, yung kontekstong pangkultura, kontekstong pangkabuhayan, kontekstong pampolitika at iba pang mga valid o makabuluhang konteksto ng iba't ibang sistema kung saan nakapaloob at umiiral no, ang kalakaran sa pagkasalin. Okay. Ngayon naman po ay nais kong i-share sa inyo, susunod na slide, ang kalagayan ng mga taga-salin sa Metro Manila. Pangunahin dito ay ang status ng kanilang trabaho. Next po. Titingnan natin, ang unang titingnan natin syempre, yung unang kwalifikasyon para sa mga kulmalaho ka-survey na ito ay yung kanilang haba ng karanasan sa larang ng pagkasalin. Na mahati sa 4. Maaring sila ay nagsisimula o merong karanasan na 1 hanggang 3 taon. Meron din iba na 4 hanggang 6 na taon. Ang pangatlo ay yung mga meron ng mga karanasan na 7 hanggang 10 taon. At ang panghuli ay 11 taon o higit pa. Batay sa karanasan ng ating mga kalahok, mahaba na ang kanilang karanasan sa pagkasali no, bilang isang gawain dahil higit sa 60% no, ay mayroong karanasan na 4 na taon o higit pa. No? Kasi nakikita nyo yung green no, na bahagi ng ating pie chart, 31% lamang ang 3 taon pababa. No? So mas marami na yung mga talagang involved na sa translation. At katangi-tangi nga kapag pataasin pa natin no, yung combination na ito, yung 7 taon o higit pa, kasama na yung 11 taon o higit pa ay 59% no, ng 55% no, ng ating mga kalahok. So ibig sabihin lamang nito ay
matagal nang ginagawa talaga ang pagsasalin, no, sa ating bansa. Next po ay gaano naman katagal ang oras, no, na kanilang inilalaan sa pagsasalin. Okay? Batay sa datos, no, 87% ng ating mga tagasalin ay ginagawa lamang ang salin kapag may sobrang oras o part-time ito, no, depende lamang sa pangailangan. At 7% lamang sa kanila ang full-time o yun talaga yung kanilang trabaho. At meron ding mga iba na dating aktibo pero hindi na ginagawa ngayon kasi meron na raw silang ibang prioridad na trabaho. Next slide po. Kaugnay nito, tinanong din natin ang ating mga tagasalin kung hindi nga nila ginagawa bilang full-time na trabaho ang pag-asalin, ano ang kanilang pangunahing ginagawa. Kapansin-pansin dito sa ating talaan na maraming ibang trabaho ang mga tagasalin mula sa pagiging guro, tagasalin, iba talagang tagasalin. May mga manunulat tayo, language specialist, administrador, kawani ng gobyerno, manaliksik, editor, may mga abogado, doktor, information officer, mga graduadong mag-aaral, direktor ng pelikula, security guard, mobilization assistant, mortgage officer, realtor, public relations officer, retiradong guro at retiradong kawani ng gobyerno. No? So iba-iba at makikita natin na isang alternatibong trabaho ang pag-asalin na karamihan ay ginagawa ng mga guro. No? Karamihan ay mga guro at dito sa statistika na sa 70, 51 dito ay mga guro sa kolehiyo. No? So napakaraming sa mga nagasalin, yung 87% na part-timer ay karamihan din doon ay guro sa kolehiyo. Kaya titingnan natin ang pag-asalin sa pangkalahatan ayon sa ating mga kalahok na isang alternatibong trabaho. Hindi ito pangunahing trabaho. Tuloy po tayo sa pangalawang kategorya. No? Yung kategorya naman ng mga pagsasanay. Paano ba sila nakarating? Ano yung paghahandang kanilang ginawa sa pagsasalin? Una, tihanong natin sila sa kanilang antas ng edukasyon. Mula sa mga graduate sa high school, no? Merong college level ang naabot, meron namang mga degreeng diploma, syempre mga nagtapos ng degreeng bachelor, master, doktorado, at mayroong isang kalahok na hindi sinabi yung kanyang antas na edukasyon. Batay sa ating mga kalahok, no, nakararami ang may degreeng bachelor o higit pa. Kaugnay ng bachelor's degree, 34% ng mga kalahok ay ito ang kanilang natapos. Kapansin-pansin na mataas, no, ang antas ng iba pang mga kalahok, no, antas ng edukasyon ng mga iba pang kalahok dahil 29% ay mga may degreeng master at 30% ay may degreeng doktorado. Kaya, sinasabi natin dito, nakararami nga ang may degreeng bachelor o higit pa. So, tayo sa susunod na slide. Ano naman ang kanilang mga degree o ano yung mga partikular na katangian ng pagsasanay na ginawa nila para sa pagsasalin? No? Kasi nga, wala pang standard din, no, mga pagsasanay. Ayon sa 70 kalahok, sila ay kumuha ng ilang subjects sa pagsasalin sa kolehiyo. Ang konteksto nito ay mas marami kasi, no, sa mga universidad ang nag-offer lamang ng courses o subject, no, hindi bilang bachelor's course kundi subject sa ilang mga kurso ang pagsasalin. 59 naman sa ating mga kalahok ang nagsanay sa mga workshop at seminar sa pagsasalin o kaya ay workshop sa wika o malikaing pagsulat. 4 na po sa kanila ang nagtapos ng kurso sa wika, no? At iba't ibang wika yan, hindi lamang yan kurso sa Filipino. Meron ding 21 na nagtapos ng sertipikong kurso sa pagsasalin at ang iba ay may karanasan sa pagsasanay bilang isang tagasalin o apprentice ng tagasalin o manunulat. Okay. Ano ang makikita natin sa katangian ng pagsasanay sa pagsasalin? Pag pinag-ugnay-ugnay natin, ang mga nagtapos ng degreeng bachelor, doktorado at master sa pagsasalin, 13 sila, no, doon sa 130 na kalahok. Kaya, higit na marami sa mga practitioner ng pagsasalin ang hindi nagtapos ng mga degree sa pagsasalin, kundi sila ay kumbaga nagsariling sikap, no, sa pagkakaroon ng mga workshop at ilang subject lamang sa pagsasalin ng kanilang natapos. Okay? Tuloy tayo sa susunod na bahagi. Ito namang pagkilala sa pagsasalin bilang isang trabaho. Next slide po. Ayon sa ating mga kalahok, paano ba sila tinatawag? No? Kaugnay nung, syempre merong job description dapat ang anumang trabaho na ating ginagawa. At pangunahin dito ay yung katawagan, no, sa ginagawa ng tagasalin ayon sa kanilang practice. At makikita ito sa mga kontrata. Maari silang, sabi nila tinatawag sila bilang translator talaga, freelance translator, at ito ang nakararami, 54%. Mayroon din na ang tawag sa kanila ay mga manunulat, 11%. Ang susunod pa ay mga language specialist, manaliksik, editor, o kaya ay bahagi ng kanilang trabaho bilang lupon sa wikang Filipino. Meron ding mga tagasalin na voluntaryo o kusang loob talagang nagasalin, kaya wala siyang kontrata. Pero kapansin-pansin, kung makita nyo dito sa maroon, no, na kulay na ating pie chart,
na marami rin, no, 19% ng mga practitioner ang hindi pa nakararanas. So talagang wala silang kontrata kapag sila ay nagtatrabaho. Okay? So ayun. Sa pangkalahatan, ang sa ngayon, tinatawag na freelance translator o kaya ay translator, no, ang ating mga tagasalin. Sunod ay tingnan natin ang pagkilala sa mga tagasalin, kaugnay naman ng katawagan sa tagasalin sa ayon sa pangalan na sa pangalan nila sa mga akda, no? Kapag ito nilalathala. At tinatanong natin na kung gaano kadalas na nilalagay ang pangalan, no? Dahil ito ay batayang karapatan ng mga tagasalin bilang kapwa manunulat, no, ng kanilang akda. Okay. So, pinakamarami dito ay nagsasabi na hindi nila nakakita yung kanilang pangalan, kundi nalalathala na lamang ang salin ng walang pagkilala sa kanila, 35%. Susunod, ay tingnan natin yung 32% o 31% ang nagsasabi na madalas namang nilalagay ang pangalan nila liban na lang kapag sumasang-ayon sila na hindi na ilagay ang kanilang pangalan bilang tagasalin na akda. So depende yun sa kontrata. 20% ng ating mga tagasalin nagsasabi na author lamang ang may pangalan na salin at may pahintulot nila ito. At panghuli, lagi daw na tinitiyak, no, na ang pangalan nila ay nakalagay sa kontrata dahil sinasama nila ito o kumbaga demand nila ito sa kontrata. Pero kung isuma natin, no, sa mga impormasyong binigay ng ating mga kalahok, mas madalas na hindi nilalagay ang pangalan ng tagasalin sa akda. Kasi nga, yun nga, wala pa rin tayong standard tungkol dito rin. Tuloy po tayo susunod na bahagi. Kaugnay naman ng pagkilala sa trabaho, siyempre, ang pinakamahalaga, yung kailangan ito bilang kabuhayan. At tatanong natin ating mga tagasalin kung nababayaran ba sila sa kanilang mga salin. Okay? Ayon sa istatistika na mula sa impormasyon ng mga kalahok, mayorya o mas madalas na binabayaran ang pagkasali, no, ayon sa 57% ng ating mga kalahok, no, lagi silang binabayaran. Ang iba naman 26% ang minsan lamang at mas madalas daw, mas marami ang pagkakataon na hindi sila nababayaran, no, yung 26% na ito. At ang panghuli ay hindi siya talaga binabayaran, hindi sila binabayaran dahil maaring hindi nila alam na dapat silang bayaran o kaya ay hindi talaga sila nagpapabayad, no, kasi nga meron tayong mga kalahok na galing sa mga NGO, no, sila ay nagsasaling bilang mga voluntaryo. Okay. Sunod na mahalagang usapin ay ang halaga at paraan ng pagbabayad. No? Paano ba binabayaran ang mga tagasalin? At dito, ang ating nakuhang tema ay depende sa batayan ang bayad kasalin kasi iba-iba ang batayan. Pangunahin dito, ayon sa mga kalahok, ang napakaraming nagsabi na binabayaran sila ayon sa bilang ng salita, na kung batay sa piso ay maaring mula 250 hanggang 5 pesos bawat salita. At kung batay sa dolyar ay mula 150 hanggang 1250, no, pesos bawat salita. At syempre, nagbabago kapag minamadali, maaring dumoble o magkaroon ng dagdag na kabayaran. Maaari ring ayon ito sa bilang ng pahina. Ito yung pangalawa, no, sa pinakamaraming trend na sinasabi ng mga kalahok. Ang bayad sa bilang sa pahina ay mula 60 pesos hanggang 1,500 pesos bawat pahina. Pero ang pinakamarami nagsasabing 500 piso kada pahina at may nagsabi pa na depende sa uri ng teksto, pwedeng 500 kung pampahintikan at 350 kung technical. Sunod na slide. Bukod sa dalawang nabanggit ay maaari ding bayaran ng mga tagasalin ayon sa proyekto. May nagsabi na 3,000 hanggang 5,000 kada proyekto na ang karaniwan ay may habang 5 hanggang 10 pahina. Okay? Depende rin iyon sa uri ng teksto, no, yung panghuli. May nagsabi dito na ang birth certificate o diploma ay minimum na $50 hanggang $75 kada pahina at kailangan ng katibayan. Na maaaring ang konteksto nito ay yung mga kahingian, no, sa mga OFW o dun sa mga embahada, no, kapag nagpapasalin. Ang mga form ay binabayaran din ng 2,000 daw, no, kada form. Maaring 350 pesos kada 1/4 na bond paper. Ang mga survey questionnaire na pinakamarami, no, so merong pa kasing impormasyon nakuha ako na ito ang pinakamaraming anyo ng sali na ginagawa ng ating mga tagasalin. Binabayaran ang survey questionnaire ng 2,000 hanggang 5,000 kada survey o kaya ay 3 hanggang 5 dolyar kada pahina. Ang mga manual ay may presyo na 5,000 hanggang 15,000. Ang nobela ay depende sa haba, 15,000 hanggang 50,000. Ganon din ang dula. Maaring mula sa pinakamaikli, mula 15,000 hanggang 40,000. Para sa maikling kwento, 2,500. Ang tula ay 400, no, kada tula. Yung adult novel, 25,000. At ang maikling kwentong pambata ay 5,000 piso. So, ang konklusyon ay
nagkakaroon ng bayaran bilang isang professional na gawain, subalit iba-iba ang pagbabayad. No? So, at mahalagang tanong dito kung sino ang nagdedesisyon at ano ang papel ng tagasalin sa desisyon sa bayad-salin. Tingnan natin ng next slide. Sa next slide, tinanong natin ang mga tagasalin. No? Ano ang papel nila sa desisyon sa bayad-salin? Sa 113, isa lamang ang sumagot na lagi siyang nasusunod, no? Kaugnay ng pagkakaroon ng desisyon, no? Kung siguro kung ano yung mangyayari sa kontrata. Okay? 38 o 34% ng mga tagasalin nagsasabing sumasang-ayon lamang sila sa bayad sa kanila. No? Kung anong ino-offer, sinasang-ayunan nila yon. Tapos, sumunod dito ay 27 o 24% ng ating mga tagasalin ang hindi naniningil at 20% ang sila ang madalas na nusunod at panghuli ay minsan lamang nusunod ang mga tagasalin. At kung pag-ugnay-ugnay natin ng lahat, technically ay hindi naman talaga nagdedesisyon sa halaga ng salin ang mga tagasalin. No? Majority sa kanila. So, ayun. Sunod po tayo sa isa pang mahalagang bahagi, no? Kung ang mga tagasalin ba ay aktibong kabilang sa isang samahan organisasyon. Kasi ang pamantayang ito ay nabanggit na nga ni Attorney Bernales noong nakaraan pa, na kailangan ng isang professional na organisasyon ng mga tagasali, no, para matukoy na sila ay mga professional. Okay? Meron tayong 4 na kategorya. At makikita natin dito na 16% o yung green na space dito ay nagsasabi na ang mga tagasalin ay miyembro ng iba't ibang mga samahang profesional. No? Ang pangunahin dito ay ang PATAS, no? Yung FIT, Philippines Institute of Translation, meron ding mga miyembro ng SALIN, may mga miyembro din tayo ng NSTA, NCLT, ang iba ay miyembro ng mga pampaaralang institusyon tulad ng UST, ng PUP, at ang iba ay miyembro ng mga organisasyon na may kaugnayan sa wika. Okay? Meron ding mga tagasali na dating miyembro ngunit hindi na aktibo at meron sa kanilang nagsabi na meron silang mga sinalihan ng mga organisasyon na nawala na, no, hindi na aktibo sa kasalukuyan. Ito ay 12%. Siyempre, no, meron ding mga tagasali na hindi naniniwala sa organisasyon at sa ating mga kalahok, 7% sa kanila ang ganito. Ngunit ang nakararami, 65%, ay mga tagasali na hindi pa miyembro at naghahanap ng samahan, no, ng samahang profesional. Okay? Tinanong din natin ang ating mga tagasalin sa mga suliranin na kanilang kinaharap. At ang tanong dito ay ano sa palagay nila yung mga pangunahing dahilan kung bakit ang pagkasalin ay hindi pa rin profesional na gawain sa kasalukuyan sa ating bansa. Una, sinasabi ng mga kalahok na ang ugat ng mga suliranin ay dahil sa hindi regular na trabaho ang pagkasalin. Ayon yung kay kalahok bilang 57, sinasabi niya na kontraktual, hindi ito regular na trabaho dahil hindi laging may material na pinasalin. Gayon din, sinasabi ni kalahok bilang siyam na walang tiyak na kliyente, on-call o season na lamang ang trabaho at ayon kay kalahok bilang 95 at 100, mababa ang demand at hindi pa rin ang gusto ang audience o market ng pagkasalin. Siyempre, no, kahit anong mang uri ng trabaho, nagkakaroon ng regularidad kung laging mayroong pangailangan. At sa kasalukuyan, titinatanaw na ng ilang mga kalahok natin na bahagi ng suliranin yung irregularidad o kawalan ng sistema no, kaugnay ng pagkakaroon ng regular na mga produkto o na dapat na isalin. No? Kasi nga wala pa tayong registry din ng mga kumpanya o mga nais magpasalin. No? Next naman, tingnan natin yung pangalawang tema, no, ng mga suliranin. Sunod pong slide. Ayon sa mga tagasalin, bahagi ng suliranin yung kaibahan o pagkakaroon ng iba-ibang pagkasanay sa pagkasalin. Tulad ng nakita ninyo doon sa kanilang profile, no, hindi lahat ay graduate ng translation courses at iba-iba yung kanilang paghahanda sa pagkasalin. Ayon kay Kalahok 71, problema ito kasi iilang institusyon lamang ang nagtuturo ng ibang wika sa bansa at hindi nakatutulong yung pagtatanggal ng Filipino sa antas kolehiyo. Para naman kay Kalahok 48, sa palagay ko, ay kaunti pa lamang ang may malalim na pagpapahalaga sa pagkasalin bilang gawain. Kakaunti din ang may mataas na kasanayan sa pagkasalin dahil hindi rin ganoon karami ang mga institusyong nagtuturo nito at nagbibigay ng sertifikasyon sa mga nais maging professional na tagasalin. So kailangan na tingnan yung standard kaugnay ng pagkasanay para maging isang professional na tagasalin dahil nagbubunga ito ng iba pang mga problema. Pangatlo, titingnan din na kaya may problema
tayo sa profesionalisasyon dahil hindi tama ang pagkilala sa serbisyo ng mga tagasalin. Ayon kay Kalihok 74, nakikita niya na walang malinaw na panuntunan sa pagbabayad sa tagasalin. May mga kliyente rin na nambabarat daw, lalo na kapag ang nagpapasalin ay may kaugnayan ni sekta ng relihiyon. Siguro ang konteksto nito kasi kalimitan dahil nga panrelihiyon yung kanilang sinasalin, mas nagiging voluntaryo, no? Kasi kasama sa serbisyong panrelihiyon. Hindi ko na naisama dito pero meron pang isang nagbanggit na kasama nung hindi pagkilala sa serbisyo ng mga tagasalin yung problema na ang dami-daming rebisyon dahil walang standard na kontrata. At sa kaugnayan ng rebisyon ay ginagawa na rin ng tagasalin yung pagiging editor nung teksto na dapat ay ibang tao pa yung gagawa nung editing na iyon. Okay? Next po. Pang-apat na suliranin ay ang kakulangan sa pag-oorganisa ng mga tagasalin. Okay? Noon pa man, kapag babasahin natin ang mga kaugnay na pag-aaral at yung mga ginawa ng mga scholars natin no, tungkol sa paggasalin, dekada 80 pa nang simulang organisahin no, ng formal ang mga tagasalin no, sa pamamagitan ng mga ginawa nila Dr. Lilia Antonio. No? At noong dekada 90, marami nang ginawa na rin no, ang iba't ibang mga scholar no, sa pagbuo ng iba't ibang organisasyon. Meron pang unyon ng mga tagasalin noong panahon na yon. Pero sinasabi ng mga tagasalin sa kasalukuyan na may politika sa pagitan ng nagkatagisang grupo at paksyon. No? Kaya hindi raw magawang iisa ang nais mangyari ng mga tagasalin. Pangalawa, sinasabi ni Kalihok 102 na kulang sa pagkakaisa ang mga tagasalin sa bansa na palagay niya dahil marahil sa kakulangan ng malinaw na direksyon at desisyon mula sa mga dalubhasa at institusyon ng wika. Maaaring walang sapat na pera, oras at motibasyong ipagpatuloy ang mga naipon ng ideya at inisyatiba tungkol dito ng mga editor, manulat at tagasalin. Marahil ay may mga individual o ahensya ring mas nais magsarili at hindi sumali sa anumang grupo upang mapanatili ang kanilang kalayaang magtakda ng presyo, proseso at estilo ng tagasalin. So, ibig sabihin po nito ay hindi ganun ka-organisado at yung hindi pagiging organisado ay masalimuot din. No? Kasi nga, pwedeng iba-iba pa no? Yung nakikitang direksyon ng iba't ibang mga samahan. Okay? Tuloy po tayo sa susunod na punto. Okay, panghuli, bahagi din ng suliranin, syempre, ay, panlima pala, hindi pala panghuli, panlima pa lang to. Pangalawa sa huli, ay yung kakulangan ng suporta ng pamahalaan sa mga tagasalin. At kung titingnan ninyo, no, napakarami sa mga tagasaling Kalahok sa survey na ito ang titingnan yung kawalan ng sentralisadong tanggapan ng mga siwa sa industriya ng paggasalin bilang pangunahing dahilan kung bakit problema yung professionalisasyon. Sa ibang bansa kasi merong mga ahensya talaga ng gobyerno na yun yung kanilang trabaho. Tulad ng Translation Bureau ng Canada na bahagi ng procurement division ng kanilang gobyerno yung paggasalin. At doon ay kinakailangan na lahat ng mga salin para sa serbisyong pampubliko ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay dumadaan at pinapangasiwaan ng kanilang Translation Bureau. Okay? So sinasabi ni Kalihok number 5 na hindi pa rin maituring na profesional na gawain ng paggasalin sa bansa sapagkat hindi pa estandarisado ang mga bagay na kaugnay nito gaya ng bayad, degree at o pagsusulit na kailanganin para matingnan ng mismong para maituring na lehitimong tagasalin at iba pa. Gayon din, hindi pa ito titingnan ng mismong pamahalaan bilang integral na bahagi ng pangangailangan sa pagpapalaganap ng impormasyon. Wala pa ring profesionalisasyon sa kasalukuyan ng mga tagasalin kaya kadalasang walang talaan o roster ng mga tagasalin sa bansa at paong mga guro ng wika at panitikan ang umaharap sa gawain ito. So nakikita rin talaga na malaking bahagi no, yung papel ng pamahalaan para sa pag-uugnay ng mga tagasalin sa bansa. Okay? Pang-anim, pasensya na sa numero, ito po yung pang-anim. No? Next slide. Yung problema sa paggasalin ay problema na sistemiko. No? So sabi ni Kalihok 85 na sistemikong problema ang ugat nito, hindi makikitang seryosong gawain at may matinding pangailangan nito hanggat matindi ang dominanteng maka-Ingles at malakolonyal na pag-iisip no, sa buong sistema ng bansa. Ayon yung kay Kalihok bilang 20, may problema sa paggasalin dahil maaring hindi nakikita ang pangailangan dito dahil pinapalagay na bilingual sa Ingles at Filipino ang karamihan ng mga Pilipino. Pinapalagay na ang paggasalin ay gawaing praktikal o kahit sino ay maaaring makapagsalin
basta't nakapagsasalita ng dalawang wika at hindi ito isang professional na gawain o espesyalisadong gawain. So sinasabi ng ating mga kalahok, marami po, no? Siyempre, kinuha ko lang yung pinakamatingkad. Marami sa kanila ang nagbigay ng puntos doon sa usapin na hindi naman kasi problema lang to ng mga translators o problema lang to sa wika, kundi problema ito ng kamalayan din, no? Ng nakararaming Filipino na binabaliwala yung kahalagahan ng propesyon dahil titingnan na kahit sino ay pwedeng magsalin. So meron tayong problema sa sa perspektiba kung ano ba yung dapat na maging, no, kaugnay ng larang na ito. Okay? So batay sa mga datos na ito ay tingnan natin paano natin matasa, no, yung mga pangailangan ng mga tagasaling Filipino. So naipakilala natin yung kanilang kalagayan at yung kanilang pagtingin sa mga suliranin. Ngayon naman, yun nga, tingnan natin ano ba yung mga pangailangan talaga na maaring patunguhan, no, ng professionalisasyon ng mga tagasaling Filipino. Next slide po. Kailangan ng pagkilala ng pamahalaan sa pagsasalin bilang isang lehitimong industriya. Dito gusto nating bigyang pansin na matagal na kasing kinikilala ng akademya, no? Matagal nang kinikilala ng akademya ang pagsasalin bilang isang lehitimong larang. Napakarami ng mga ginawang mga panaliksik. Meron ng mga degree mula doon sa antas na bachelor hanggang sa doktorado nga, no, ng mga programa. Pero nagkukulang yung bahagi ng industriya mismo dahil ang pamahalaan ay wala pang sistematikong programa para dito. Kaya, next slide, nang tanungin natin ang ating mga tagasalin kung ano-ano ba yung mga dapat na gawin, no, pangunahing gawain ng pamahalaan na programa para makilala, no, yung pangailangan ng mga tagasalin at tugunan nito. Itong ating estatistika, ito yung unang 11, no? 78 sa 130 na kalahok ang nagsabi na dapat unahin ang pagkakaroon ng standard na pagsasanay sa professional na tagasalin. Pangalawa ay itakda na rin talaga yung kabayaran at benepisyo ng mga tagasalin. At pangatlo ay magkaroon ng standard na kontrata, no, para sa mga tagasalin. Pang-apat, pagsa batas ng mga regulasyon para sa professional na pagsasalin at tagasalin. At panlima, akreditasyon ng mga tagasalin. Dito sa unang 5 mga programa, makikita natin na ang pangunahing concern talaga ay yung issue ng trabaho, no? Na dapat maayos yung kwalifikasyon ng pagsasanay at yung issue ng kabayaran at benepisyo at mga kontrata na ma-address na ito, no, ng ating pamahalaan. Kasi kalimitan, syempre, ito ay tinatakda, no, ng isang government regulating body tulad ng iba pang mga propesyon na pinamahalaan ng mga iba't ibang board, no, ng PRC. Okay? Sunod ay mahalaga din sa kanila na magkaroon ng sertifikasyon ng mga salin, no? Pagkakaroon ng opisyal na sangay ng pamahalaan, nadidinig sa mga usapin na may kaugnayan sa mga tagasay at kalidad ng salin, magkaroon ng akreditasyon ng mga paaralan, ang mga guro, at magkaroon din ng standard na pagbusulit. At panghuli ay pagkakaroon ng mga ahente, no, para sa mga tagasali na maaring magsulong pa ng kanilang mga karapatan. Bukod dito, minumungkahi din ng pag-aaral, nabanggit na rin ito kanina ni Sir John, no, na kailangan na siguro talagang magkaroon ng batas, no, sa pambansang professionalisasyon sa pagsasalin. Gaya ng, next slide po sir, an act professionalizing and strengthening the practice of translation in the Philippines and prescribing licensure examination for translators and for other purposes, appropriating funds thereafter. No, ito yung pangalan ng batas na pinangalanan na noon pang 2008 ni Dr. Fe Aldabeyab noong siya ang Direktor General ng KWF, no, noong 2008 at binahagi niya sa unang komperensya ng Filipino bilang wikang global. No, so tulad ng iba pang mga propesyon, dapat ay magkaroon din ng professional na pagtingin na nakabatay sa tinakdang batas, no, para malaman yung iba't ibang mga tungkulin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan o kaya ay iba't ibang mga grupong maaari pang hikain kaugnay ng pagsusulong natin. Okay? Pangalawa, kaugnay nito dahil nga ngayon ay informal na sektor pa rin tayo, no, bilang mga tagasalin, maaari ding tingnan yung nangyari sa mga ahente, yung mga practitioner ng real estate services, no, kung saan matagal na panahon, ilang dekada na ang mga real estate practitioners tulad ng mga ahente at broker ay nasa informal na sektor at mga kolorum na tinatawag, no? At naging formal na sektor sila ng isa batas ang Real Estate Services Act of 2009 na nagmungkahi ng angkop ng mga pagsasanay, tamang mga
karapatan, benepisyo at mga tungkulin ng mga real estate practitioners. So pwedeng tingnan yung kasaysayan noon para sa transition na ito. Pangalawa, kailangan ang pagbubuklod ng mga samahan at institusyon sa pagsasalin. Nabanggit ko kanina na tinukoy ito no, ng mga kalahok na kahinaan kung bakit daw malaki yung suliranin ng mga tagasalin sa bansa. Kailangan ng network ng mga samahan para sa pagtataguyod ng mga karapatan at kagalingan ng mga tagasalin na maaaring mag-focus no, sa apat na pangunahing trabaho. Ano yung pwede nilang gawin? Una, igit sa pamahalaan na kailangan at gawing lehitimong industriya. Kailangan may naglalabi no, sa government para yung mga panukalang batas noon, yung mga naisulat na dati pa ng mga mungkahi ay mai-consolidate at unti-unting kumbaga mapakinggan at iparinig no, at igiit sa pamahalaan. Pwede itong national initiative no sa Kongreso o kaya pwedeng local initiative sa mga local government units na baka mas madaling magbigay ng ordinansa no sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga pag-asalin. Maaari din gawin ng mga network na ito ang imapa ang best practices bilang batay ng mga pamantayan sa kasanayan, bayad at benepisyo ng mga tagasalin. Mahalaga ito kasi, ang totoo, professional na naman yung pag-asalin, pero hiwa-hiwalay lang. No? May mga professional na mga metodong ginagawa ng iba't ibang institusyon at organisasyon, pero hiwa-hiwalay. So, kailangan i-consolidate. Pangatlo, gumawa na napapanahong listahan ng mga aktibong tagasalin at nagpapasalin. Ayon sa NCLT, meron na silang ginawa noon pa. So, siguro kailangan i-update yun, kailangan magtulong-tulungan din. Kanina binanggit ni Sir Diyan na meron na ring tentativong listahan ang KWF, kami rin sa UST may tentativong listahan at yung NBDB nagsabi din na meron din sila. At baka meron pang iba, no? Lalo na yung mga tagasalin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasi syempre, kinikilala natin na limitado itong pag-aaral na ginawa ko sa mga tagasalin sa Metro Manila. No? So magandang makita at maimapa yung tagasalin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pangalawa, hindi lamang listahan ng mga translators. Magandang magkaroon din ng inventaryo ng mga nagpapasalin. No? Sino-sino yung mga kumpanya, institusyon na lagi nagpapasalin para makakonect yung mga trabaho, no? Yung mga trabaho na maaari nilang ibigay at makita rin ng dalawang grupo. Sa real estate po kasi ang proseso ay laging dapat i-validate kung tama yung proyekto at kwalipikado yung nagpapagawa, no? At yung gumagawa. So dapat ganoon din. Kasi minsan nabibiktima yung mga tagasali na bogus pala yung project. So dapat magkaroon tayo ng lehitimong listahan ng mga nagpapasalin. O kaya tingnan din yung credentials ng mga kumpanya at mga institusyon. Pang-apat ay, syempre, magandang magawa ng network na ito ang pagtiyak sa paggalang no, sa karapatan ng mga tagasalin. Kasi meron na mga umiiral na batas tungkol sa copyright. At maaring dun yung malakas na gawain o masiglang paggawa, pagkilos na kanilang maaring magawa. Okay? Ayon sa isang kalahok, next slide po, no, kaugnay kasi ng pagbubuklod ng mga samahan at institusyon sa paggasalin, yung pangailangan na sukatin, no, yung ekonomikong epekto ng paggasalin. Ayon sa kanya, hindi pa kasi nilusukat yung ekonomikong epekto ng paggasalin, kaya hindi na pagtutuunan ng pansin ng policymakers at institusyon ang pagsusulong nito. Ang konteksto nito ay naka-concentrate sa akademya, no? Ang karamihan ng mga pananaliksik, no, tungkol sa pagsasalin. Ngunit yung industriya, yung bahaging pangnegosyo, yung bahagi ng industriya at bahaging profesional na practice, no, ng iba't ibang mga tao na maaring may tuwiran o di tuwirang pagsasanay tungkol sa pagsasalin ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Pangalawa, kailangan sigurong imapa pa yung totoo bang kumikita ba ang mga translators. So baka maaring pagtuunan ng pansin yun. At maari sigurong makatulong yon doon sa pagpapalakas ng presensya ng mga tagasalin bilang isang lehitimong sektor, no, na merong, nabanggit na nga noon pa, merong tiyak na kabuhayan, no, doon sa propesyon na ito. Okay? Pangatlo, at panghuli po, no, na pangailangan para sa pag-usuri ko ng mga tekstong ito ay kailangan nating ituloy no, yung pagpapalakas ng panaliksik para sa kagalingan ng mga tagasalin. Una, ano yung mga pwedeng saliksikin, no, lalo na sa mga tagapakinig ngayon. No? Kailangan tuloy-tuloy na imapa yung mga karanasan ng mga tagasalin sa buong bansa at sa mga pangunahing wika. Siyempre, tulad na nabanggit ko, limitado lamang ang konteksto ng pag-aaral ni ito sa mga tagasalin sa Metro Manila. Maaari itong ituloy, palawigin,
sa tagasalin sa iba't ibang bahagi ng bansa o sa buong bansa. So kailangan kasi ng pondo, no, malaking pondo para doon kung gagawin 'yon. At tingnan din kung kailangan 'yon, no. Lalo na doon sa konteksto ngayon na nagsasalin tayo para sa COVID-19 na napakaraming mga voluntaryong tagasalin sa iba't ibang wika, no. So ayun. Pangalawa, meron din tayong mga tagasalin na tinuturing na professional pero hindi practitioner sa Pilipinas, no, kundi mga practitioner at professional sertipikado sa mga sa ibang bansa, no? Katulad mamaya maririnig natin ang tinig at ang pagbabahagi ng isang court interpreter mula sa US, no? May mga certified translator sa Filipino sa Australia, meron din sa sa Amerika at meron din sa Canada. No, dahil meron silang sistema doon at sila ay nagsasaling sa wikang Filipino at sila ay mga Pilipino. So pwedeng imapa rin yun. Pangalawa, dapat ding pag-unay-ugnayin, no, yung paglikha ng mga bibliografiya ng saling akademiko at pang industriya. No, dahil sa pamagitan ng mga inventaryong ito, ay makikita natin yung lawak. No? Kasi hanggang ngayon, hindi pa natin masabi kung gaano ba kalawak at kalalim, no, yung mga ginagawang paggasalin, no, mula noon hanggang ngayon. So kailangan may pagkasakasaysayan, mayroong pagmamapa sa iba't ibang mga sektor, no, yung mga technical na paggasalin, mga practical na paggasalin, mga akademikong salin at mga saling pampahintikan. Pangatlo, mahalaga kaugnay ng profesionalisasyon ang mga panaliksik na nagmamapa at nagdodokumento ng mga protocol o yung mga pamantayan sa balidasyon ng salin. No? Ginagawa ito kaugnay ng iba't ibang mga praktikal na mga salin, lalo na yung mga ginagamit para sa serbisyong pampubliko, ginagamit para sa panaliksik. Kaya nga doon sa survey kaugnay ng ano ang pangunahing tekstong sinasalin ng ating mga kalahok, higit sa 85% sa kanila ay nagsasalin ng questionnaire. At kalimitan ng mga questionnaire na ito ay dapat na dumaan sa validasyon at may protocol. Pang-apat, dapat na patuloy na manaliksik kaugnay ng na ang pananaliksik ay produkto ng kolaborasyon ng iba't ibang stakeholder para mapalakas ang ugnayan ng akademya at industriya. No, magandang tingnan yung iba't ibang mga ginagawa ng mga kumpanya sa paggasalin. Kasi merong mga language centers at yung mga localization companies, no, yung sila yung nagsasalin hindi lamang sa wikang Filipino kundi sa iba't ibang wika sa ating bansa at iba't ibang wika sa mundo na nakabase sa Pilipinas, no. At panghuli ay patuluyang programa ng pananaliksik para sa mga tagasalin. Kasi sa totoo lang naman ay hindi naman bago, no, yung pananaliksik na ito, pero muli nating sinasaliksik para i-validate uli kung ano ba yung nangyayari na sa mga tagasalin. Ang nakalulungkot at ang katotohanan ay hindi pa rin, no, namuusad ang napakarami ng minungkahi noon pa, no, kaugnay ng profesionalisasyon sa paggasalin sa bansa. Pero ang nakatutuwa naman, dahil nga sa tutuloy natin yung panaliksik, nakikita natin na isang totoong kabuhayan at isang totoong industriya, no? Isang ganap na industriya ang paggasalin dahil ayon nga doon sa mga lumahok na survey, no, masigla nila itong ginagawa, no? So, ayun po. So sa pangkalahatan, kailangan natin ng pagpapalakas ng panaliksik, pag-oorganisa ng mga tagasalin at syempre ay pagpapalakas ng mga programang pampamahalaan para sa mga tagasalin. At ang mga programang ito ay dapat na isa konteksto na panghuling slide po, no, na ang pagtugon sa mga pangailangan ng mga tagasalin ay bahagi, no, ng ating hangarin na iwaksi ang pagtingin sa mga tagasalin bilang sekundaryang propesyon lamang, no. Sa halip ay kilalanin na ang pagiging impormal na sektor na ito ay patuloy na resulta ng misedukasyon at diskriminasyong pangkultura sa bansa. So hangga't nangyayari ito, nakakonteksto pa rin ito sa salasalabat na problema natin, no, sa edukasyon at sa attitude natin sa ating kultura at sa ating wika. Ayun lamang po, next slide po. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga sa ating lahat.